Dahil sa collegiate program ni Abalos, nakapagtapos ako at eto ako, mayroong magandang trabaho. Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi kapag haayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa session sa katagal na magabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Lori Mamawag. Meron siyang 27 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 22 na mga comments. Nandiyan rin po si Sandra Maranon. Meron siyang 21 na mga comments. And Christina Santiago. Meron siyang 19 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nagsishares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At siyempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bebar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Adoluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Samuel Vlog, also from Riyadh, mga kabayan. Hi to Moonflower, Marie Usta, Chai Chair First Squad Forever. Nandiyan rin po si Florifigo Mapak, Michael Vinas, Chatuto, Renato Baliner, Emilda Cinco. Isyalat natin si Benjamin Prado from Chicago. Hi to Ninita Umaling. Nandiyan rin po si Tita May Dunes or Mix Talk Vlog. Hi to Rosita Jose, Jaime Garcia, and hi to Direk Erwina Argilies at Direk William Mayo. At siyempre, hindi natin kakalimutan, isyara natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday si Maria Gisa Candido, ang anak ni Lucrecia Candido, makabayan. And also, happy birthday kay Noel Narcida na nandyan sa La Union. And also, siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, dito po sa mga DDS, siya nga pala mga DDS, may napansin ba kayo sa inyong gilid-gilid, sa inyong environment? Napansin nyo ba yung presyo po natin mga bilihin? Diba bumaba na? Diba mga kababayan, bumaba na? Talagang ang taas po ng pagbaba po ng presyo mga kababayan. So tingnan nyo ang ginagawa po ng mga DDS, no? Kalang mga paninira dito sa ating gobyerno, tinitira nila, binabalahuran nila, binabastos sila si PBM. Tingnan nyo,
bumaba ang presyo makabayan. Tapos ang sabi pa nila, wala dang ginagawa si PBBM. Puro daw tulog makabayan, bangag daw lagi. Ganyan ba ang bangag na presidente? Merong nagawa. Merong nagawa. Pero para sa inyo, walang nagawa. Bakit? Kasi kayo po ay bulag. Kayo ay binulag. Kayo po ay naging tanga kasi nga kayo po ay nagtanga-tangahan dahil sa mga fake news peddlers na makalyado ninyo. Tingnan nyo, yung presyo po ng gasolina makabayan. Ang taas no ng lundag na ibinaba po ng presyo makabayan from almost from 60 plus pesos makabayan. Di ba umabot po ng 60 plus pesos, that is a month ago if I'm not mistaken. Tingnan nyo ngayon yung diesel makabayan, 48.90 pesos. Ang taas ng ibinaba po ng presyo makabayan. Diesel, 48.90 pesos. Ang regular na gasolina makabayan, 50.99. Ang premium, 51.50 pesos makabayan. Na kung saan, that is a month ago and also last January makabayan, ang taas na ng presyo ng gasolina eh. So at least ngayon, nagawan po ng paraan ng Marcos admin makabayan. Ang ibig sabihin, hindi natutulog ang ating gobyerno, mga DDS. Diba? Puro kayo paninira. Puro kayo dito, isa rin po sa nakakabenepisyo sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin natin. Ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Nyulo Makabayan. For more details, let's watch this. Magandang gabi uli. Andito na naman po tayo sa Green One Gasoline Station. Ayan po, kitang-kita nyo, wala pong edit yan ha. O, ayan, gumagalaw. Hindi ko po, ini-edit to. Ayan po ang gasolina natin. 48, 50, 51 po ang premium. Ayan po. Wala pong kailangan dugain na mga survey para bumagsak ang gobyerno. Palabasin, galit na galit ang tao. Pinipake news. Huwag po tayong pabubulag. Kapag bababa po ang gasolina, marami pong pakinabang sa buong taong bayan. Unang-una, ang mga mamayan po matutuwa kasi magkakaroon po sila ng malaking menos kapag mababa po ang mga gasolina. Yan po yung mga motor, mga sasakyan. Magagamit nila yung ibang pera nila sa ibang bagay kaysa sa gasolina lang na madalas inaangal. Ayan po. Kita-kita nyo po, ganyan po kababa ang gasolina natin sa bagong Pilipinas. Alright, diba DDS? Sabi ko sa inyo, isa kayo sa nakakabenepisyo dito sa ginagawa po ng ating gobyerno. Kasi nga, nag-minus dito ang presyo ng gasolina at saka ng diesel mga kababayan. At napansin nyo rin ba na bumaba na rin po yung dolyar mga kababayan? Diba naglalaro na lang po sa 56 pesos? Ibig sabihin, lumalakas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kasi ganyan yan DDS, kapag lalakas po ating ekonomiya, asahan natin bababa po yung dolyar. Pati rin po yung mga bilihin natin dyan sa Pilipinas. O dito nga pala sa Pilipinas, parang nakalimutan ko eh. Nakalimutan si Ivan, akala ko nasa Riyadh pa rin ako. Diba? Bababa yung presyo nandito sa Pilipinas. And also, yung presyo rin po ng bigas makabayan, bumaba, diba? May nakita nga tayo na meron pong isang vlogger makabayan, pinuntahan po yung bilihan po ng bigas. May nakita tayo doon na siyempre ngayon, di ba, below 50 pesos na po yung presyohan ng bigas. Siyempre, yan po sa mga imported na presyo makabayan, imported po ng bigas. Yan, naglalaro ang presyo, 40 plus, 40 to 50. At kapag lokal, yung bigas makabayan, di ba, nasa 30 plus, 32, 31, maganda na ho ang klase na yan. At meron pong tayong nakita na 28 pesos per kilo na bigas makabayan. Di ba? Tingnan nyo, bumaba na talaga. Asal po sa Kadiwa Store makabayan. Pero dyan po sa mga binibilhan po natin ng bigas, dyan po sa mga stores, di ba? Pati po doon sa mga wheat markets makabayan, below 30 pesos. Okay po yung klase makabayan. Ibig sabihin, maganda ang ginawa na polisiya at plano ng ating gobyerno makabayan. So speaking po of bigas, pag-usapan natin itong mga bilyar makabayan. Ito'y sagot natin dito po sa lagi pong paninira, mga pagtatanong po ng mga DDS na saan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas na sabi nila, promise daw ni PBBM makabayan. Promise daw ni PBBM. Alam naman natin, yan po hindi promise. Yan po ay pangarap ni PBBM. Buti pa nga yung mga pinklawan makabayan, alam na alam nila. Diba? Anong sinasabi po ng mga vlogger ng mga pinklawan? Pangarap.
pangarap na pababain ni PBBM yung presyo ng bigas. Pero ang mga DDS, iba talagang bersyon nila. Promise na makabayan gonggong talaga eh. So dahil po sa mga sunod-sunod po hanggang ngayon, yung mga pagtatanong nila na saan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas na promise na ni PBBM, ito rin po ay natanong during po sa press con ni Yusek Claire Makabayan. Di ba yan po itinanong po ni ng isang reporter. At hanggang napunta sila doon sa ginawa po na batas ni Cynthia Villar Makabayan. At ang diyang batas na yan po talaga ay pasakit sa ating makababayan po na mga magsasaka makabayan. So para maintindihan natin, let's watch this. On a collision course ang Marcos administration at si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang rice tariffication law. Reklamo ng palasyo, naging hadlang ang batas para maibaba ang presyo ng bigas. Sinisisi ng Malacanang ang batas ni Senator Cynthia Villar ang Rice Tariffication Law. Bunga raw nito na wala ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na ma-regulate ang presyo ng bigas, kaya patuloy itong tumataas sa merkado. Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tariffication law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Dagdag ni Yusek Castro, sa pamamagitan sana ng NFA, dapat government to government ang importasyon ng bigas para mas magiging mura ang presyo nito. Pero dahil anya sa RT law ni Senator Villar, nakapagbebenta lamang ang NFA sa FTI, Kadiwa at sa mga LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Kaya hamon ng palasyo sa mga mamamahayag, alamin kung paano nakikinabang ng husto ang mga importer ng bigas sa ilalim ng RTL. Alamin din daw kung sino-sino ang mga negosyanteng malakas mag-import ng bigas. Sana makabayan sa madaling panahon, ASAP! Sana amyendahan po itong rice tariffication law na ginawa po ni Villar Makabayan. Gungong talaga itong si Digong hindi nag-iisip Makabayan. Kasi nga diba nakita natin, sa panahon po ni Digong Makabayan, kawawang-kawawa talaga yung mga magsasaka. Kaya nga sila nagkakautang-utang Makabayan. Kasi nga ang kumikita dito Makabayan, yun ang po mga mayayaman na mga traders. Mayaman na mga traders Makabayan, yung mga negosyante. Pati po yung mga foreign supplier. Buti na lang, naupo ang isang Marcos. Kasi yung mga utang po na makababayan natin po ng mga magsasaka Makabayan, binayaran ho yun. Binura po ni PBBM. Binayaran po ang mga utang po ng mga magsasaka na bilyones Makabayan. Pati nga, di ba, binigyan sila ng lupa ng ating gobyerno. Marcos ang nakagawa Makabayan. Kaya nga sila po'y happy Makabayan. Ito po ating example. For more details, let's watch this. Kayong mga magsasaka, ang haligi ng ating ekonomiya, ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kilalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga mithiin. Ang punan ay napakalaking tulong para sa ating mga magsasaka. O yung commitment natin sa mga farmers. Kumbaga tayo na yung magpo-provide ng mga lahat na kailangan ng farmer. May portion po na ibibigay sa akin na hindi na kailangan bayaran. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Maraming salamat po sa biyaya at sa suportan niyo sa mga magsasaka. May sarili na kaming truck na hindi na kami mag-arkila pa. Mabigyan ng solusyon yung problema ng mga farmers natin. Maraming salamat po. Binigyan niyo po ng atensyon, lalong-lalo na ang ating mga magsasaka.
Oh, di ba? Happy-happy yung mga farmers makabayan. Pero bakit hindi ito nagawa sa panahon ni Digong? Bakit? Kasi walang pakialam ito si Digong sa mga magsasaka makabayan. Kasi ang iniisip niya kung paano magkakapera siya. Kung paano pababor ang kanyang ginagawa po dito sa kanyang mga kaibigan na mga mayayaman makabayan. Kasi siya po'y nakakabenepisyo dito. Pero hindi niya inisip na meron pong nagkakaproblema dito yung mga magsasaka makabayan. Hindi nagawa ni Digong. Kaya dapat lang po hahanapin dito, dapat ang mga DDS hahanapan nila itong si Digong kung nasaan na ang kanyang ipinangako na gawin dang 12 pesos ang presyo ng bigas. 12 to 7 pesos ang presyo ng bigas makabayan. Nangyari ba? Diba? Hindi. Sa kanyang 6 years na term makabayan ni Digong, hindi niya nagawa na napababa ang presyuhan ng bigas. Hanggang naupo si PBM, mataas na po yung presyo ng bigas makabayan. Diba? Nakita natin yung struggle po ng gobyerno natin. Nakita po natin po yung ginagawa po ng hakbang ng gobyerno natin, yung DA makabayan. Diba? Una, naupo po si PBM. Hanggang merong pumalit sa kanya, ngayon na meron pong bago. Pero at least nagawa nila ng solusyon makabayan. So anyways, ipakita ko na sa inyo makabayan, ito rin pong vlog ng Pinklawan. For more details, let's watch this. Asan na nga ba ang 20 pesos na bigas na pinangarap ni Bongbong Marcos noong 2022? Iisipin natin, 3 taon na, bakit hindi pa mapababayan? Ano nga ba ang hadlang? I wrote the rice tarification law. You know, we wrote that rice tarification law because in 2018, the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And So ang lumalabas dito, porket unpopular si Duterte ay pinasalin na ang rice tarification law? So ibig niyo sabihin, nag-rice tarification law itong si Cynthia Villar dahil mababa ang rating si Tatay Diggs dahil nagmahal ang bigas. Ngayon, anong implikasyon yan sa ating mga magsasaka? Natulungan ba sila ng batas ni Villar na yan? Kasi hindi nakakatulong sa magsasaka. Ano nangyayari? Sino ang nagbebenepisyo dyan? Ang magsasaka po natin, pagka nawawalan na ng pag-asa dahil lagi silang lugi, ano nangyayari? Binibenta nila yung mga lupain nila. At ano nangyayari? Ginagawang subdivision. Nino? Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya na marami na po mga subdivision na nagsilipa na. where will the people live if you don't build subdivision? Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ang kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Mukhang merong mga nakikinabang dyan sa rice tarification law. Hindi lang sa presyo ng bigas, hindi lang sa importation, pati sa mga desperadong magsasaka na kaawa-awa dahil sila ay lugi. Hindi ba? Sino ang nakikinabang na bumibili ng mga subdivisions left and right sa Pilipinas ngayon? Kaya minsan nakakapagtaka, no? Ang yayaman na ng mga Villar, bakit kailangan pa rin nila ng upuan dyan sa Senado? Ang yayaman na nila, bakit kailangan pang pumasok sa magulong mundo ng politika? Ang yayaman na nila, pero bakit kailangan gumastos ng bilyon-bilyon ni Camille Villar para magkaroon ng pangalawang posisyon dyan sa Senado? Okay, so merong tanong yung vlogger makabayan. Siya nga pala, alam niyo ba yung pangalan ng vlogger na yon? Please comment dyan sa baba at babasahin mamaya ni Sir Ivan, okay? So meron siyang tanong kung sino-sino daw yung nakakabenepisyo dito sa ginawang batas ni Cynthia Villar makabayan. Well, it's very, very obvious. Siyempre, ito pong si Villar. Kasi siya po yung gumawa ng batas ng makabayan. And second, siyempre si Digong nakakabenepisyo dito ng malaki itong si Digong kasi siya po ang nagpasa ng batas na yung makabayan. Alam mo natin, hindi naman yan tanga, hindi naman yan bobo si Digong. Alam niya kung ano yung implikasyon, kung ano ang mangyayari kapag ipapasa niya yung batas na yan makabayan. Alam na alam niya, wala siyang pakialam. Wala kasi siyang pakialam sa makababayan natin po na mga magsasaka makabayan. Kaya nakikita na niya na nagsasuffer na po ating kababayan po ng mga magsasaka, pinaliwala lang po niya makabayan, hindi niya tinulungan.
'Di ba? Nakakaawa talaga eh. So anyways, dahil po napag-usapan po natin itong Villar mga kabayan, isunod natin itong si Camille Villar. Anong nangyari kay Camille Villar, Sir Ivan? 'Di ba kahapon, meron pong balita na papadalhan po ng show cause order ng taga-Comelec, ito pong si Camille Villar mga kabayan. Ito ay sa kadahilanan na meron pong nangyaring vote buying doon sa Cavite last February mga kabayan. O, di ba mukha yatang minalas itong si Villar nang dumikit dito kay Sara Duterte mga kabayan. Malas talaga itong si Sara eh. Kasi nga, yung tema ng isa mga kabayan, itim. Eh, siyempre, nabahiran na po ng itim, ito pong si Camille Villar. Kaya ngayon, minalas mga kabayan. Sipapakita ko sa inyo ang vlog ni Takiro. For more details, let's watch this. Ano, siya yung naka-orange dun, no? Kita nyo ba? Medyo malabo lang yung video, pero siya yung naka-orange na yon. Siya mismo nagpapalaro. Oo. Hello. So ito yung ebidensya laban nga po kay Camille Villar. Kita nyo, di ba? Sumagot kagad si Camille. Tingnan nyo to sabi ni Camille dito. Tingnan nyo, ang sagot ni Camille dito, tinetechnical niya. Tinitechnical po ni Camille. So sabi ni Camille dito, the event referred to happened last February 9, 2025, which was way before the campaign period. I vehemently deny any allegation or insinuation of vote buying or commission of any election offense for that matter. I am confident that the COMELEC will clear my name for these wrongful allegations upon hearing my side on the matter. Ang point dito mga kababayan, sige. Ikaw yung nasa stage, ikaw nagpalaro, ikaw nagbigay ng pera. Ngayon ang sagot ni Camille Villar, hindi pa naman election period nun eh. Ang tanong doon, nagbigay ka ba ng pera? Nagpalaro ka ba? Ayun ang tanong dito. Technical po kasi ngayon ni Camille Villar yung sagot para syempre, alam nyo, ang pangit nito. Kung sa side ni Camille Villar, disqualified ka dahil nagpalaro ka, na ikaw mismo yung gumawa, pwede mo namang iutos sa iba eh. Di ba na, hindi ko alam yung palaro na yan. Silang may gawa yan. So, paano makakalusot ka doon? Yung problema, ikaw mismo yung nakatayo doon, ikaw mismo nagbigay ng pera, ikaw mismo nagsasalita. Burgis. Burgis talaga to, no? So mga kababayan kung kayo po gusto niyo pang iboto si Camille Villar, mag-isip-isip po kayo. Andyan naman po may mas maraming tao po na kandidato na mas deserve na maging senador katulad nga po ni Benor Abalos. Pagtulungan po natin si Benor Abalos na manalo. Hindi po ko tulad ditong anak po ng isang elitista na burgis. Wala yan. Ako talaga nang nagtataka talaga ako kung bakit may mga tao pa rin gustong iboto ang mga Villar. Sa kabila po ng pahirap na ginawa po nila sa patubig, pati po sa mga lupa. May issue sila ng land grabbing, may issue po sila doon sa mga patubig. May issue pa sila sa recertification law. Ang ganun po talaga pag maraming pera, namimili po talaga ng boto yan. Ngayon, mas deserve po ni Abalos na manalo. Kunting Diyos ko naman. Especially ngayon po na si Camille Villar inendorso pa lalo ni pangalan nito ni Sara. Proud in a show of unity, Vice President Sara Duterte officially endorses Representative Camille Villar senatorial bid. Di ba? Mag-best friend po sila. Isang burgis tsaka isang sinto-sinto nagsama. Okay, so dahil napag-usapan po at saka nabanggit po ni Takiro si Secretary Abalos makabayan, honestly, tinutulungan talaga namin ngayon itong si Secretary Abalos. Bakit? Di ba kung napapansin natin po sa survey makabayan, di ba nahihirapan siya? Hindi siya makakapasok-pasok dito sa mga survey. Nilabas po ng mga survey firm makabayan. Kaya nga kami po ngayon ay nag-iingay. Ipinapaingay namin ngayon yung pangalan po ni Secretary Abalos kasi siya po ay deserving talaga na manalo makabayan. Siya po ay deserving
na iupo natin bilang senador dyan po sa gobernoho natin. Kasi magaling naman talaga itong si Abalos, makakabayan. Honestly, magaling po si Abalos. Marami siyang mga credentials, makakabayan. Ang kanyang track records, maganda talaga. Lalo na yung panahon pa niya na siya po ay isang mayor dyan sa Mandaluyong, makakabayan. Alam niyo ba na napalago po ni Abalos yung Mandaluyong, makakabayan? Napayaman po ni Abalos yung Mandaluyong. Isa po dito sa nagawa po ni Abalos, makakabayan. Ipapakita ko sa inyo. Let's watch this. Usaping economic growth naman tayo. Alam nyo ba na sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Benor Abalos na itaas niya mula sa 42 billion worth of investment noong 2009 ay naging 165 billion worth of investment ang pumasok sa lungsod ng Mandaluyong mula sa malalaking kumpanya ng Pilipinas. Ito ay sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang alkalde noong 2007 hanggang 2016. Pag maayos ang pamamalakad, marami ang magtitiwala. Yan ang tatak Kilos Abalos. Benor Abalos. Marami kasi hindi nakakilala at saka hindi nakakaalam sa ginagawa po ni Abalos doon sa Mandaluyong, makakabayan. Kaya ako po nakiusap na sana tulungan natin po na i-promote itong si Abalos, makakabayan. Diba nakilala na po natin si Secretary Abalos dahil po doon sa siya po naging secretary ng SILG, makakabayan. Talagang walang takot eh. Diba nakita natin si Abalos walang takot talaga eh. Binangga yung mga malalaking pangalan. Tingnan nyo kung sino yung sa mukha sa likod po dito sa pagkagadaki po ni Kibuloy, makakabayan. 'Di ba si Abalos at saka ito pong si General Torre, makakabayan. Silang dalawa, saan pwersa ho ito ang ginawa po sa pagdaki po ni Kibuloy. Ang paunguna ho yan ni dating SILG Secretary Benhur Abalos, makakabayan. So atin po siyang ipaingay, po ang pangalan po ni Abalos, atin po siyang tutulungan po na i-promote, makakabayan. Okay? Kapag manalo siya bilang senador, hindi tayo magsisisi. Magsisisi tayo kapag ang maupo yung padapa laban, makakabayan. So walang iboto, wag iboto yung padapa laban, ipasok natin si Secretary Abalos, makakabayan. Okay? So ngayon, pag-uusapan po natin, ito pong si Aimee Lacson, makakabayan. Diba siya po'y binanatan po ni Senator Chis Escudero dahil po dito sa kanyang pakikipagkulab, pakikipagsanpersa sa itim ang budhi, makakabayan, ito pong si Sara Duterte. Ipakita ko sa inyo ang vlog ni Ken Garcia. For more details, let's watch this. Mga kababayan, si Chis Escudero, meron pong warning, merong babala sa mga butante or mga Pilipino na mabubudol ni Sara at ni Aimee. Nako, eto na. Mga kababayan, ano nga ba yan, Kent, yung mabubudol ni Sara at ni Aimee? Bakit nag-warning si Chis Escudero na mag-ingat? Huwag magpabudol, huwag magpauto, huwag magpalinlang sa maitim na balak ni Sara at ni Aimee. Sa mga butante daw, sabi nga sa news kanina, na si Aimee Marcos at si Camille Villar dagdag daw sa defense ni Sara sa impeachment kapag nanalo itong senador. Kasi pagkatapos eleksyon kasi, mga kababayan, ay ililitisin na si Sara sa impeachment. So sabi nga ng netizen, si Sara daw nagkakaroon ng dalawang dagdag ng depensa sa Senado kung manalo itong si Camille at si Aimee. Iwan ko lang kung manalo, ha. Kung pera ang pagbabasihan natin, manalo. Kung walang pera, nga. So ito, mga kababayan, according dito sa ating news, Impact Leadership post ito sa Facebook. Ito. Mga kababayan, ayan po ang sabi ni Chis Escudero na post ng Impact Leadership. Kita nyo naman po, napapanood nyo po. Opo, klaro po ba? Ayan nga po. Ayan. So sabi dito, ni Senador Chis Escudero, Trillanes na naman, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Nako. Sino ba ang pinaparinggan ni Chis Escudero dito? Si Aimee lang naman at si Sara ang nagsabing itim. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ang liwanag at pag-asa ay mensahe ng muling pagkabuhay. At huwag nating payagan ng hayaan na kung sino man at nakawin at bawiin ito sa atin.
Sabi ni Cheese Escudero. Ulitin ko ha, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay ang at maliwanag ang bukas. Sabi ni Cheese Escudero yan. May babala yan sa mga butanteng Pilipino. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Isa na siguro si Kibuloy dyan. isa na si Kibuloy dyan. Eto, basahin natin ang Impact Leadership 3 days ago post nila yan. Sabi dito, Cheese Escudero, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Senate President Cheese Escudero on Thursday, April 17, urged Filipino to not give in the poor, affirm mongering and divisive rhetoric ba pagbasa nito? Saying the true message of Esther is one of hope, not despair. Pasensya na kayo, hindi ko maintindihan kasi bulol ako sa pagbasa ng mga dubli-dubling letra eh. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at liwanag ang bukas. The controversial ads which aired ahead of Holy Week featured the two officials dressed in black and painting a grim picture of the country with Duterte declaring itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen nagluluksa. Marcos followed with lines like gutom na ang sikmura, gutom pa ang hustisya, ginigipit ang hindi kaalyansa. Di ba? Naririnig nyo yan? Escudero, without naming names, emphasized the Holy Week is a time for reflection, forgiveness, and unity, not for deepening political divides. Diba? Ito ang panahon upang isintabi muna ang anumang hidwaan, paggamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at politika na madalas paghahati-hatian natin. Sabi niya, kapwa muna bago sarili. So, nakita niyo naman mga kababayan, ipakita ko nga sa inyo dito yung advertisement na itim. Sino ba ang pinaparinggan na itim? Wala namang ibang kandidato na nagsuot ng itim, kundi ako lang naman, itim na Pilipinas. Yeah. Do ni nakulong sa dahig, abo nang umuwi, garapon nang ibalik. Do ni 15 hours of video footage and 8,565 handwritten evidence versus ex-President Duterte. Syarog makauwi pa yan. Lo lang niya kung makalusot pa yan dyan. Ito, tanong ko lang mga kababayan na, maaari kayang palitan ni Digong ang abogado niya, kamahal-mahal ang bayad, 140 million a month, tapos dismiss at binasura, reject ang kanilang tinatanong. Parang kailangan yata ni Sarang magpalit ng abogado. Dapat si Roque ang ginawang abogado ni Sara dyan. Pwede pa malan grab ni Roque yung dahig. Alam nyo, mga taga-Netherland, mga Pilipino sa Netherland, pwede kayong magreklamo dyan kay Roque. Bakit? Kung si Roque papayagan ng Netherland mag-asylum yan, may possibility na ang Netherland aangkinin niya yan. Nakita nyo naman yung kalupaan sa Bataan na pagmamayari ng mga magsasaka na kanilang niland grab. So may possibility na yung Netherland ay magiging pagmamayari ni Roque yan. Sila na dalawa ni Queen Elizabeth ang mag-away dyan. Akala ko mga bilyar lang ang mahilig sa lupa. Parang si Roque mas matindi ito. Pinagurgur ang lawyer. Yan. Mag-ingat kayo. Palitan nila si Kaufman. Mahal ang bayad kay Kaufman. Itim. Ito ha, mga kababayan. Lalaban tayo,
Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinihigit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Tama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iboto. Pero ibang ads yung napanood ko eh. Ito ba yon? Ito ba yung sinasabi ninyong itim? Itim ang kanyang munay. Ayan ba yung sinasabi ninyong itim? Eh, nakita ko lang to sa post ha. Itim daw. Oh, ito ha. Ito. Itim. Oh, ito, pakinggan. Oh. Sa confidential fund, ako nagpakasas. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Silaika. Panggigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Yatos? Shoota ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sherry na may black eye. Itim ang lakas ng iyong tama. Ang gaba. Dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Diba? Itim ngayon ang kulay ng bansa. Pero hindi ko makalimutan dyan, yung itim ang mata ng sheriff. Gutom pa kay Silaika. Panggigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Yatos? Shoota ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim! Itim ang mata ni sheriff na may black eye. Eh, sino ba namang hindi itim na sinuntok na naman ang mata ng maga? Itim ang mata ni sheriff na may black eye. Dapat ganyan yung advertisement ninyo, mabenta pa eh. Pero itong advertisement ni Sarah at ni Amy, wala. Honestly, nung palabas po ng content niya mga kabayan na tungkol po sa itim na ginaya po ni Tasha Igonda yata yan. Siya po isang pinklawan po na supporter mga kabayan. Pinklawan po na vlogger. Yan pong si Tasha. Di ba ginaya niya itong si Sara Duterte mga kabayan? So nang ginaya niya, ito pong itim na advertisement po ni Amy Lacson plus 100% po kay Sara Duterte mga kabayan, mas nakakatawa ang kanyang version. Kasi ito po ay talagang sapul na sapul doon kay Amy Lacson at saka kay Sara Duterte makabayan. Nakakatawa naman talaga eh. Di ba, DDS? Hey, pas maganda pa yung nagawa po ni Tasha makabayan. So good job no kay dito kay Tasha. So kahit nagipag-sanipursa pa itong si Amy Lacson dito kay Sara makabayan, bagsak pa rin po sa rating itong si Amy Lacson. Bakit? Kasi ayaw pa rin po siyang susuportahan po ng mga DDS makabayan. Kulilat pa rin itong si Amy Lacson na karma. Diba? Minalas makabayan. So anyways, before na mag-jump po sa next topic, isarma natin. Nandyan po si Eflida Arellano from Japan. Hi to Leonardo Manansala, Aurora Mercado. Nandyan rin po si Velia Bautista, Edison Sotelo from La Union. Hi to Jade Tiberio Pilayo, Carmila Salinga. Nandyan rin po si Angelita Holisanger, Luzana Nerpio, Cecilia Manaxa, Noel Narcida, ishoutout natin si Ferdinand Santiago, Violeta It's Ingracia. Nandiyan rin po si Liusio Junior Kaga. Hi to Janimar Matios and hi to Jobito Fi Salonga from Zamboanga. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong tatlong itlog na to kasi ginamit nila si Nora Honor makabayan, superstar Nora Honor. Diba siya po inilibing na po kahapon makabayan doon po sa libingan ng mga bayani. Kasi nga, actually, maraming nagtatanong. So, totoo lang makabayan. Marami kasi akong nabasa doon sa mga comments sa Facebook makabayan. Siguro, hindi nila alam, hindi nila kilala ang nagawa po dito ni Nora Honor sa film industry plus sa music industry makabayan. Siyempre, nag-iisa yan. Nora Honor yan eh. Kilalang kilala ho natin makabayan. Pero siyempre, hindi natin masisisi. Meron po kasing mga tao na hindi kilala itong si Nora Honor kung ano ang kanyang nagawa makabayan. International ho yan
na artist. 'Di ba? Kaya nga siya po ay binansagan po na isang superstar makabayan. Nora Honor yan eh. So siya po inilibing po sa libingan ng mga bayani makabayan. Itong tatlong itlog na to, ito pong si Robin Hood Padilla, ito pong si Senator Bongo, pati po itong si Ipi Salvador makabayan, napakita doon sa libingan, napakita po doon sa libing po ni Nora Honor. Ginamit naman po dito sa kanilang pamomolitika. So dahil po dito po sa post ng picture ito makabayan, nabash itong tatlo. Kasi alam mo natin, itong tatlo ito makabayan, nanggagamit ito eh. Manggagamit ito eh. Hindi lang po si Mangga, yung si Aimee makabayan. Ito rin pong tatlo na ito, manggagamit yan. Yung mga PDP laban makabayan. Kasi alam nila, sikat na sikat po si Nora Honor. So kapag mapapakita sila dyan sa libingan po, during po sa libing po ni Nora Honor, makakakuha sila dito ng clout makabayan. Makakakuha sila ito ng engagement. 'Di ba? Siguro makonsider pa itong si Ruben Padilla, pati po si Ipi, kasi sila po ay artista makabayan. Pero nandyan po si Senator Bongo. Kaano-ano ba niya si Nora Honor makabayan? Si Senator Bongo. And second, ating question, natulungan ba ni Bongo, nagamit ba yung malasakit center ni Bongo para itulong doon kay Nora Honor makabayan? 'Di ba wala? 'Di ba hindi? Hindi nakatulong kay Nora Honor yung malasakit center na pagmamayari daw, sabi po ng iba na mga DDS, ni Bongo makabayan. Alam niyo ba kung bakit naging numero 1 si Bongo sa survey? Dahil po sa malasakit center makabayan. Kaya diba siya po binansagan po na Mr. Malasakit? Kasi pag-aakala po na hindi po mga well-informed na mga tao, pag-aakala nila kay Bongo ang malasakit center makabayan. So dapat natin pong i-educate yung kababayan natin. Ang ginawa lang po ni Bongo, siya po yung gumawa ng batas na yung makabayan. Okay? So anyways, dahil po napag-usapan natin po itong libing ni Nora Honor makabayan, di ba nakita ho natin the other day, ito pong pamilya Marcos, sila si PBBM, pati po kasama niya, di ba si Efelisa makabayan. Sa before po sa libing po ni Nora Honor, di ba bumisita po si PBBM and also Efelisa. So ngayon, ikinumpara makabayan. Kasi nga napahiya sila doon sa kanilang ipinalabas po na pulboronic video kasi yun po ay failure na plano ng mga DDS. Gumawa sila ngayon ng bagong issue makabayan. Ano yan sa Ivan? Itong ginawa po ni Jojo de Guzman Connect TV na kung saan bakit daw si FL hindi nagpapakita, FL daw o siya kasi PBM, hindi nagpapakita doon po sa burol ni Paulo Tantoco makabayan. Bakit daw hindi nagpapakita? So bago natin babanatan itong gunggong na to, ipapakita ko na sa inyo ang kanyang vlog makabayan. For more details, let's watch this. So, ayan na nga, nasilayan natin ang mag-asawa dyan sa burol ng The Legend na si Nora Honor. Nandyan pa nga sa kanilang website, naka-post talaga yung video, napakalungkot. Pero ang question natin, the last time na kasama ni Paulo Tantoco ay si Liza Marcos, asawa ni Marcos Jr. Bangag. Pero bakit ni isa sa anino nung dalawang ito ay hindi natin nakita dyan sa burol ni Paulo Tantoco? Pero dito kay Nora Honor, nandyan sila. Talagang heavily publicized. And take note, itong burol ni Paulo Tantoco ay hindi naman private. Naka-public naman yan. Ang tanong, konektado naman kayo 'di ba noong araw sa tatay mo sa Tantoco dahil alam na natin ang history. Pero bakit ni isang anino ninyo ay hindi nakita? Question, anong meron? Ano kayang dahilan? Di ba? Yan ngayon ang kanilang black propaganda makabayan. Ginamit nila itong si Paulo Tantoco. Hindi pa rin ho sila makamove on dito kay Paulo makabayan sa nangyari po kay Paulo Tantoco. Bakit? Kasi pilit nilang ikinokonek itong si Efelisa, sangkot daw sa pagkakatigi kay Paulo makabayan. Yan ang kanilang pinaghahawakan ngayon. Kaya nakita sila ng oportunidad dito po sa burol po ni Paulo Tantoco. Bakit hindi na napapakita itong si Efelisa at saka si PBBM makabayan? Diba? Ikunumpara nila. Bakit nakita daw si PBBM ang pamilya Marcos doon sa burol ni Nora Honor? Hindi nila inisip. Baka siguro nag-conflict
yung schedule ni PBM at saka ni Efelisa that time makabayan. Siguro lang, baka nag-conflict. And second, dahil binabanggit yun na, kinukumpara niya na itong si Nora Honor, ibang level po si Nora Honor. First, siya po ay isang loyalista makabayan. Sa hindi po nakakilala kay Nora Honor, siya po isang loyalista. And second, malapit po siya sa pamilya Marcoses makabayan, si Nora Honor. And third, siya po ay isang bayani. Kaya nga, Jo, di ba, siya po inilibing po sa libingan ng mga bayani. Kasi nga bayani, itong si Nora Honor. Yang ginagawa ni Jojo makabayan, yan kasi ay black propaganda. Yan kasi ang pag-uudjok para magalit dito lalo ang kanyang mga followers, yung mga DDS dito kay FL Lisa makabayan. So dahil na-call out niya si FL Lisa, ang ibig sabihin makabayan, naniniwala sila dito na nasa Pilipinas talaga itong si Felisa. O, di ba, DDS, yan na po ang patunay. Tingnan nyo, si Jojo na nga nagsabi mismo na pumunta daw, umatenda sa burol kay Nora Honor ang pamilya Marcos, si Felisa at saka si PBM. Ibig sabihin, totoo talaga na nasa Pilipinas na itong si Felisa. Last March 10 pa ho mga DDS, dumating sa Pilipinas si Efelisa galing po sa kanyang trip doon sa US or sa Los Angeles. At yan po'y taliwas talaga sa mga sinasabi po ng mga DDS, lalong-lalo na yung fake news peddlers na nandun po sa California, yung mga vlogger doon makabayan doon po sa California na nakulong daw si Efelisa, na detain, pati nga sinasabi nila na positive daw sa hair follicle drug test itong si Efelisa doon makabayan. At yan po'y bagong sinabi lang po. 'Di ba yung isang kalbo po na Vicky makabayan na si Dean Chase? 'Di ba? Naniniwala kasi sila doon. Nauto sila ni Dean Chase makabayan. O dito po mga DDS, sinabi na mismo ni Jojo Connect TV, nandito sa Pilipinas si FL Lisa. O di ba nakakatawa talaga eh. So makabayan ko, ishare man natin. Nandyan po si Wilfredo Canaveral. Hi to Evelyn Garcia, Monet Moromio, shoutout natin sa Jemson, Jembo Jeriel, and Regine, Evan Dawes, City of Cebu, greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Filma Cabato, nandyan po si Maria Corimao from San Bernardino, California, Rosalinda Gale, hi daw sa kanyang mga sisters dyan sa El Shaddai from Toronto and Montreal, Canada. Nandyan po si Erinio Arroyo, Sportsinovi from South Korea, Jis Tubtub from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Josephine Gallego, John Wick, Celso Villamin, Hanso Carmelito Taron, at saka shoutout daw sa Taron family from Magalang, Pampanga. Nandiyan po si Luisito Niedo, Roy Impuesto, Jodes Bukad from Los Angeles, California. Nandiyan po si Mark Erpelo, Ferdinand Calipjo, Alan Pilira from Davao City, RJ Ataxa, Tinkerbell from UK. Nandiyan po si Violeta Ingracia, and hi to Shirley Risman. Okay, so dahil po napag-usapan natin si Nora Honor makabayan, ang kanyang libing po ni Nora Honor, alam niyo ba na ito rin pong si agent ng bayan da makabayan, di ba si Jonathan Morales, pumunta siya doon sa puntod ni Apulacay makabayan. Di ba nakita na ho natin yan? Siya po ay pumunta doon sa puntod ni Apulacay. Malamang sa malamang, dahil nandun siya sa libingan ng mga bayan ni makabayan, malamang siya po ay umattend sa libing po ni Nora Honor. At siya po ay pumunta rin po doon sa kay Apulacay makabayan. Ang problema dito kay Jonathan Morales, kanyang binastos si Apulacay. Ito ang ebidensya. Ito, tama-tama, ano? Ito yung puntod ni Apulacay. Ay, isusubok ako sa iyo. Alam mo ba, itong anak mo na presidente namin ngayon, abay mas malala pa pala sa'yo. Na kung saan lakas magnakaw, palagi pang bangag. Ha? At walang desisyon sa kanyang sarili, walang desisyon. Talagang ito yung nagpabaksak sa Republika ng Pilipinas. Nakakahiya. Unang-una, Jonathan Morales, kayo ang nakakahiya. Kayo ang nagbibigay po ng kahihiyan doon sa ibang bansa, ang mga DDS, ang mga kalyado mo, ang katulad mo, Jonathan Morales, na po ay napakasinungaling na tao. 'Di ba? Gunggong talaga, tarantado makabayan. Binastos niya yung libingan po ni yung si Apulacay. 'Di ba? Alam niyo ba na pwede siyang makakasuhan makabayan? Pwede siyang makakasuhan. Kasi nga, yung mga inilibing dyan sa libingan ng mga bayani, ating mga bayani makabayan, yan po'y protektado po ng ating batas. Baka hindi alam
ni Jonathan Morales. At sana ito po ay aaksyonan ng Marcos admin mga kabayan. Bakit? Sana ito po ay aaksyonan ng mga Marcoses. Kasi kapag hindi ito aaksyonan mga kabayan, gagawin pa rin po ito ni Jonathan Morales. Or baka magdadala pa siya ng marami niyang mga kalyado mga kabayan. At dyan sila mag-iingay. Unang-una, di ba binanggit ko na pwede siyang makakasuhan mga kabayan kasi ito po ay protektado po ng batas natin. Dito, ibabasahin na po natin mga kabayan na sabi dito, ang libingan ng mga bayani ay hindi entablado para sa content at lalong hindi ito lugar para sa kabastusan. Ayon sa Revised Penal Code at Civil Code ng Pilipinas, may mga umiiral na batas na maaaring gamitin laban sa sinumang nang iinsulto sa puntod ng isang namayapa. Gumamit ng malisyosong pananalita habang nagbibidyo. O di ba pasok yan si Jonathan Morales mga kabayan. Ang kanyang ginawa, pambabasuso yun while binidyo niya yung puntod ni Apula kay mga kabayan. At sabi pa dito, at ipinapakalat ito online para siraan ang pagkatao ng isang yumaong pinuno. Mga posibleng paglabag: slander by dread or RPC Article 356 kung ang layunin ng kilos ay para basusin ang pagkatao ng yumaong pangulo. Malicious mischief or RPC Article 327 kung may intensyon manggulo o manira ng ari-arian sa puntod. O di ba? Pwedeng makakasuhan at pwede hong makukulong itong si Jonathan Morales mga kabayan. At sana ako po'y nananawagan po sa pamilya Marcos, ito ay kanilang aaksyonan. Kasi kapag wala silang gagawin po na aksyon dito mga kabayan, gagawin yan at gagawin pa rin yan ni Jonathan Morales. Mas worst pa mga kabayan. Okay? So sana itong si Jonathan, ito po'y kakasuhan ng mga kabayan. So anyways mga kabayan ko, siyempre, hindi nakakalimutan mga ginagawa ng ating gobyerno at mga proyekto ng ating presidenteng si PBBM at kung ano na ang estado ng ating ekonomiya mga kabayan. For more details, let's watch this. Patuloy ang inisyatibo ng pamahalaan na makatulong sa mga magsasaka sa bansa. Patunay rito ang inilunsad na agricultural support sa Misamis Oriental at kalapit na lugar na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching at turnover ng agricultural support para sa mga magsasaka ng probinsya ng Misamis Oriental at mga kalapit na lugar dito sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakatanggap ng iba't ibang interventions mula sa Department of Agriculture o DA Region 10 at Philippine Central for Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec, ang mga Farmers Cooperatives Association o FCAs. Kasali sa big ticket project support ang konstruksyon ng Mapulog Tuburan Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 90.8 million pesos. 2 pasilidad din ang nai-turnover upang magamit ng mga magsasaka sa lugar. Una ay ang Rice Processing System 2 facility. Inaasahan na mapapalakas nito ang sektor ng palay sa rehiyon sa tulong na rin ng pag-a-award ng Rice Farming Technologies ng DA PhilMec sa ilalim ng kanilang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng 78.1 million pesos. Ang nasabing pasilidad ay may 1 unit ng multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na siyang makakapagpalago ng productivity at efficiency ng mga magsasaka. Maliban sa nasabing proyekto ay pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng 350 million pesos integrated coconut processing facility. Dahil hindi biro ang pag-establish ng the first integrated coconut processing facility in the country na lahat ay pinoprocess from husk, shell, water, flour, skim milk, virgin coconut oil. Yun po ang mga raw materials for food industry and non-food industry sa Region 10. Ayon sa Pangulo, ang nasabing proyekto at pasilidad ay isang importanteng hakbang upang mapalago ang agrikultura, lalo na sa palay at niyog. Siniguro rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay may pagpapatuloy ang nasabing paglago. Papalakasin at susuportahan din ng Presidente ang anumang proyekto ng lokal na pamahalaan na magpapaunlad palalo sa produkto ng kanilang lugar. Ngayong araw, nagsasama-sama tayo upang maglunsad ng isang napakahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Ang tunay na haligi ng ating lipunan.
Maliban sa dalawang pasilidad, ay namigay din ng agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang inputs na nagkakahalaga ng 32.2 million pesos. Isa sa nabigyan nito ang asosasyon ni Nelson Tumanglay. Aniya, isang mini chainsaw ang naibigay sa kanila na malaking tulong umano sa pagputol ng mga lumang puno ng kakao. Mabilis ng trabaho yung pruning at saka yung pagputol ng puno, mas mabilis na. At saka limpyo kasi yung mano-mano medyo hugaw, posible ma-damage, ma-destroy yung importante na balat ng kakao. Baka mamatay na noon. Noong taong 2023, pangalawa ang Misamis Oriental sa may pinakamaunlad na agrikultura sa Region 10. At ngayon, sa pamamagitan ng mga proyekto at pasilidad, ay umaasa ang Pangulo na mas lalago pa ang nasabing lugar. Umabot na sa 1,162 kilometrong farm-to-market roads ang nakumpleto simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking tulong yan para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. Ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula nang umupo si Pangulong Marcos, daan-daang tulay na ang natapos. Umaabot naman sa 1,162 kilometrong farm-to-market road na ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sorsogon. Kabilang sa mga naipatayo ng Marcos administration ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao na binisita ng Presidente. Kabilang dito ang Mapulog Tuburan Farm-to-Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang halos 71 milyong piso. Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang mga farm-to-market road? Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin ito ang gasto sa transportasyon na makababawas sa presyo ng mga produkto. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport. Sa pamamagitan din ng mga kalsada at tulay, umuusbong ang mga oportunidad sa mga komunidad, gaya ng negosyo, trabaho, at mas madaling access sa mga serbisyo. Tinututukan din ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng makinarya at kagamitang pagsaka. Higit kumulang 50,000 farm equipment at mga pasilidad na ang natanggap ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Halimbawa dyan ang mga makinang makapagpapatuyo sa palay na ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. Layo nitong maiwasan ang pagkabulok ng mga palay habang pinagaganda ang kalidad upang maibenta ng mga magsasaka sa disenteng halaga. Focus din ang administrasyon ng pagtatayo ng cold storage facilities, gaya ng ginagawa sa Alcala, Pangasinan. Imbakan ito ng mga pagkain para maitabi ang sobra-sobrang supply at mailabas sa panahon na kinakailangan ng mga consumer. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin. Tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Personal na diniluhan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. Mahigit 70 taon nang nagpapatakbo ng isang shoe business sa Marikina ang pamilya ni Cherry. Sa tinagal-tagal ng kanilang negosyo, patuloy pa rin silang tinatangkilik. Sa mga materyales namin, talagang hindi naman po kami naghahanap ng mga mabilis lang masira, ganyan, talagang quality.
yung mga hinahanap namin mga material. Pag-usapang sapatos, gawang Marikina ang tiyak na may kalidad. Ngayong araw, sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. Inisa-isa niya ang lahat ng mga brand ng sapatos na gawang Marikina at nagsukat ng ilang mga sapatos. Ang mga Marikenyo, pati si Senator Coco Pimentel, masaya sa muling pagpunta ng unang ginang sa exhibit. Malaking ambag ng pagbisita ng unang ginang dahil tiyak na makakainganyo ito ng mga consumer. Siyempre nakakataba ng puso. Nagpapasalamat kami kay First Lady Liza Marcos for supporting the Marikina shoe industry. Bukas ang exhibit sa publiko na magtatampok ng mga produkto ng Marikina. Bahagi rin ito ng kampanya ng pamahalaan na Buy Local, Wear Local. Nasa mahigit 3,000 miyembro ng 4Ps ang lumahok sa job fair ng Department of Social Welfare and Development sa San Fernando, Pampanga. Muling umarangkada ang trabaho sa Bagong Pilipinas para sa 4Ps Job Fair ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa San Fernando, Pampanga. Mahigit 3,000 mga miyembro ng 4Ps ang nakiisa sa nasabing programa. Batay sa tala ng ahensya, mula sa nasabing bilang 135 sa kanila ay na-hired on the spot o agad na nakatanggap ng trabaho. Dagdag pa ng DSWD, lahat ng nakilahok ay nabigyan ng tig 5,000 piso bilang ayudang pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Ayon kay Cabrera, ang nasabing job fair ay isang produkto ng pagtutulungan ng ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng trabaho o pagkakakitaan ang mga 4Ps beneficiaries. Nakiisa rin ang Department of Agriculture sa nasabing programa na namahagi ng mga buto ng iba't ibang uri ng gulay. Ang TESDA naman ay nagsagawa ng kasanayan para sa mga job seekers at kasanayan para sa mga magsisimula ng negosyo. Ang Department of Health naman ay nagbigay ng serbisyo para sa laboratory at iba pang pre-employment medical services sa mga nakiisa sa job fair. Ang trabaho sa Bagong Pilipinas para sa job fair program ng ahensya ay isang effort ng Marcos Jr. Administration para matiyak na mabigyan ng kabuhayan o kita ang mga magtatapos ng 4Ps program. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para matulungan po natin ating mga kababayan po na nabulag ng kabilang kampo para malaman nila ang mga totoong mga balita mga kababayan. Okay? So please like and share. Okay, so kasama rin po natin, nandyan po si Sinaida Anulacion, J. Tiberio Pilayo, Leo Nabua, Abraham Yanet, nandyan rin po si Lani Enriquez, Bert Bacod Cabalsa. Isyatan natin si Victor Robin, Nida Ichaka, Aurora Lalyemad from Antwerp, Belgium. Hi to Trinidad Lozano, Rons Ariglo Molino Ramos, Frank L. Esquilon from Car, Baguio City. Hi to Evelyn Garcia, nandiyan po si Jose M. Bornos, Maan Gabs Evans. Isyatat natin si Linda Lim from the City of Ilagan, Isabela, Cartman Robertson, Daga, JRN, Testa Maliwan, Elsa Sabuco, Hieronimo Singgian. Nandiyan po si Ana Holwa, Carrie Manuel Esteban. Hi to LB Simezo, Jaco Jerry Cabreros, Debbie Arellano, Ivy Alfonso, Robert Dolos, shoutout daw sa kanyang apo na si J. Phil Dolos. Nandiyan rin po si Leo Sison from Vancouver, Canada, Nida Ishihama, Rika Noses from Hong Kong, Dimapa, Ruth Hara, nandiyan rin po si Annabel Hoson, Marina Kuluma, Elsa Hoffman, Hilda Baldomino Pita, Elmer Binaranda, Apple Nash, Shoot TV, and hi to Carlo Coscoluela. Okay, so yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng panibagong araw. Alam ko pong binabantayan mo ako buong gabi. Panginoon, ang buong buhay ko po ngayon ay puno ng pag-asa. Alam ko pong hindi mo ako iiwan at patuloy mo akong sasamahan at gagabayan.
Kapag nakatagpo po ako ng problema at kapag nakakaramdam ako ng panghihina ngayon, mangyaring tulungan mo po akong malampasan ang mga hadlang. Naniniwala ako sa iyong plano. Alam ko po, Panginoon, na magiging mas mabuti ang araw nito dahil nagbabago ang lahat kapag ikaw ay aking kasama. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bakit ka laging ganyan? Puro ka na lang bayan. Ang talim ng salita nila, kailan mo sila itatama? Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Walang respeto, pinupuna pati itsura mo. Dahil fake news ka na lagi, pero hindi sila magwawagi. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Maski puso mong busilak, magsasaka inuuna mo. Naglikha ng bagong trabaho, pinaganda ang ekonomiya, nilinis ang kalat ng nauna. Kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Nililinis ang droga na walang patay, di tulad ng kanilang tatay. Ikaw lang ang aming hahangaan, dahil ang Diyos iyong sinusundan. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak. Nakikita ang pagmamahal mo sa matatanda at sa mga bata. Mga dilis lang ang kontra, dahil si Demelio ang gusto nila. Diyos ang pumili sa'yo, kaya binoto ka ng Pilipino. Pilit ka nilang binabagsak, maski puso mong busilak.